Pinagdidesisyon na ng House Committee on Justice kung bubuksan sa kanilang huling pagdinig ang kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue. Kumbinsido naman ang mga mambabatas na sapat na ang mga ebidensyang nakala para tuluyan na itong umakyat sa impeachment court ng Senado. Kumuha tayo ng detalye mula kay Earl Tobias live mula sa Batasang Pambansa. Earl. Bien, sa isang selyadong green box, inilagay ng BIR yang pinasapina ng House Justice Panel na tax records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Mans Carpio. Hindi yan tuluyang binuksan ng Justice Committee dahil sabi ng BIR, posibleng magkaroon ng legal complications kung tatalakayin ito sa isang public hearing. Pero ang sabi naman ngayon ng ilang kongresista, kahit na hindi na isama ang tax records na yan, sobra-sobra na ang basihan ng probable cause sa mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Kahit manatiling sarado ang kahon, kumbinsido na sina House Justice Committee Chairperson Jinky Luistro at Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon na may probable cause na sa impeachment complaint. Ang isa sa dahilan, ang hindi pagtutugma ng mga datos. Kabilang ang 88 million pesos na net worth na idineklara ng Vice Presidente sa kanyang 2024 SALN, kumpara sa tinatayang 6.7 billion pesos na dumaloy sa bank transactions niya at ng kanyang asawa, batay sa ulat ng Anti-Money Laundering Council. Tingin ko, baka nga nalampasan pa 2019 to 2025 where there is zero cash or zero bank deposit declaration, no? Tapos pag binangga mo siya doon sa AMLC report, there are transactions during those years. And yet naka-zero siya pagdating sa SALN. You will see from the AMLC report that there are millions of transactions, no? So maliwanag yung non-declaration in the SALN. Samantala, giniit ng ilang kaalyado ng Vice Presidente na dapat limitahan o simulan sa 2022 o ang taon kung kailan naging presidente si Vice President Sara Duterte ang pagsusuri ng kanyang SALN at mga transaksyon. Ayon sa kanila, umaabot lamang kasi sa 63 million pesos ang mga transaksyon sa mga taong yan. Pero pinalagan ito nila Chairperson Ridon at Luistro. Totoo naman, wala naman magsabing guilt eh. Hindi ba? But they have to explain firstly, how in the world is it possible for lawyers, government officials, to be able to insert billions of pesos in transactions over the course of several years? Okay? Supposedly, yung 60 million, yan po yung pumasok po sa bangko. Hindi ba? Sabi nila, walang laman yung bangko eh. Ang laki nun 63 million. Tapos walang explanation ng source. How do you describe that? I think that is unexplained wealth. Nanindigan naman ang Vice Presidente na nai-disclose niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang mga SALN at malinis niya ang kanyang record sa serbisyong publiko. Pero giit nila Luistro at Ridon, hindi nito direktang sinasagot ang mga aligasyon, partikular ang usapin ng confidential funds at unexplained wealth. Does it answer the allegation on confidential fund? I don't think so. The evidence that was presented yesterday and even during the April 14 hearing are backed by documents. Alam po ninyo, mga magnanakaw na huli din po sa dokumento. Hindi po magsisinungaling yung mga dokumento. Bien, mabalik tayo dyan sa usapin ng selyadong green box. Sabi ni Chairperson Luistro, kailangan na nilang mapagbotohan sa nakaschedule na huling clarificatory hearing ng Justice Panel sa April 29 kung bubuksan ba nila yan o hindi na. Yan daw ang unang tatalakayin bago sila umusad dito sa alegasyon ng assassination threat ng Vice Presidente laban sa Pangulo, sa First Lady at sa dating House Speaker. Kung sakasakaling hindi mareresolba, nakahanda daw si Luistro na ipadala ang mismong selyadong box sa Senado kung saan gaganapin ang trial kung sakasakali. Balik muna sa inyo.